Anyway, yung mga charity naman natin, charity vlogs natin, is tuloy-tuloy naman po yan. Scouting, no? Bisita sa mga dating beneficiaries. Yan. And yan, sa mga naninira, hayaan nyo po yan. Malapit na po yan, malapit na. Nalalapit na po sila. Tayo ay tahimik lang tayo. Tahimik lang tayong lalaban, no? Paminsan-minsan sa social media magsalita kapag may mga paratang sa atin na mga yung iba ay pwedeng maniwala sa kanila. So dapat pagtanggol din natin yung ating sarili paminsan-minsan. Pero yan, mas okay pa rin yung tahimik na lumalaban, lalo kung idadaan sa legal, ano? Kaya nananahimik na yung mga yan. Abangan nyo na lang po. Kasi kausap na po namin yung opisina, nakausap na po namin ni Kuya Bal, at talagang willing na willing silang tulungan kami. Sobrang willing silang tulungan kami kasi napanood din nila yung mga video. Talagang grabe daw talaga yung mga ginagawa. Tapos nagtaka nga sila bakit ngayon lang daw. Ngayon lang daw kayo pumunta. Ang tagal na pala daw. Kaya yun. Kaya shout out po yan sa Cybercrime Office dito sa Daet. Salamat po sa tulong nyo, no? At maraming salamat po talaga. Kasi isang taon din siguro na binabanata ng Team Kalingap, especially yung foundation, no? Mga kasiraan na wala namang mga ebidensya, 'di ba? Tayo naman is tahimik tayong kumikilos yung community natin sa mga mission natin, pero sila naghingi-alam sa atin na sino ba sila para magsalita, 'di ba? Kaya 'yun. At malapit na guys. Si Kuya Bal nag-ano na rin, ako, no? Ang inaano na lang namin, ang kinukumbinsi na lang namin is si Papa Edo, Papa Eds. Pero si Eds madali lang naman yung kumbinsin. Lalo na kapag about po dyan. Kasi wala namang gagawin makikipag-usap lang naman dun sa opisina. Then yung mga video naman na-record naman, recorded naman yung mga video, naipon na. Kaya malaki talaga yung yung pwedeng malaking ebidensya na pwedeng ipakita, no? Kaya si Edo yun ang nintay namin. Kaso ang pwedeng talaga ni Eds yung unang nanira sa kanya, di ba? Yung unang nanira sa kanya. Yun. Yung dati niyang mga kaibigan. Pero depende man kay Insan, no? Kasi ibang level din kasi yung paninira kay Insan eh. Ibang level yung paninira kay Insan. So tayo, kung basta tayo tahimik lang dito, bumanat sila ng bumanat, naka-record yan lahat, no? Nire-record yan ng mga reactor. Kaya salamat din pala sa mga reactor, no? Salamat po. No, yung iba sinasabi panggulo ang reactor, pero sa totoo lang malaking naitutulong nila sa atin. No? Sila pa nga yung talagang grabing magtanggol sa atin, mga reactor. Kaya wag naman nating masamain. Lalo na yung mga reactor na talagang maayos gumawa ng reaction video. At focus lang sila sa issue, hindi yung sa personal. No? Kaya yun, salamat sa kanila. Sila talaga recorded lahat. Recorded lahat. Kaya yun, madali lang naman yun. Pag nag-okay na si Insan, kasama lang naman namin yun dun sa office, Cybercrime Office. Then papakita yung video, tapos may form na binibigay, may pipirmahan, no? Kaya grabe. Salamat. Yun nga eh. Si Papa yung nauna, no? Tapos marami pa, may mga pinag-aaralan pa po ng mga video. Kaya sige lang, tuloy lang nila yung pagbabanat sa Team Kalingap. Foundation po yung kanilang kinalaban, foundation. Saka yung pangalan mismo natin, no? Tayo tahimik lang tayo dito. Hindi naman natin sila pinapakailaman, pero sila tuloy-tuloy ang sa atin. Tuloy-tuloy ang mga pagbanat sa community natin. Di sila nagsasawa na nasiraan tayo sa live nila, di ba? Tayo po nag-warning na tayo before sa kanila na kumbaga nag-warning tayo na tayo mamakaso talaga tayo. Pero di pa rin talaga tumigil. Ang yabang pa nga po eh.
Natatawa nga po ako sa mga yung mga pinagsasabi pa sa live, no? Talagang ang yabang pa rin, grabe, sobrang yabang. Pinagmamalaki pa niya yung hindi niya pagsipot. Ayun tuloy, lalo siyang napahamak doon. Minsan kasi pag nasobrang kasayabang talaga, ay diyan ka mapapahamak. Ano? Ngayon, pinakita yung live niya dun sa fiscal. Sa sobrang kayabangan niya. Bahala siya mag-explain doon sa ano, pagkita-kita. Edgit. May bagong ano, edgit. Nag-guess lang naman po yun. Kwentuhan lang, tamang kwentuhan. Diba? Guess lang po yun. Push na pang edgit. Bakit po ba? Ano ba yung naramdaman nyo nung napanood nyo po yun? Ano naramdaman nyo? Para bang ano? Para bang yung sakit ay nawala ba yung sakit? Ano? Parang nawala ba yung disappointment na nangyari nung previous ano? Previous tandem? Ano pa lang po yun, nag-ano lang po kami, guest. Nagkataon naman na kasama natin si Eds noon. Si Eds kasi paminsan-minsan nasama yun sa atin. Si Insan Eds. Ayan. Siyempre, okay din yan minsan nakasama natin sila. Election na yung mga tao. Yes po, tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo. No? Actually, may form na nga po ako dito. Ayan, no? Yung form na pifill upan natin. Laban na natin to. Ilaban na natin. Di tumitigil eh. Ayan, may form. Asikasuhin natin ngayong linggo. Tuloy lang nila yung kanilang pagbabanat, guys. 22K live premiere. Oo nga po, 22K. Grabe, lakas, no? Kahit ano, kumbaga yung ano natin ay, yung premiere natin ay hindi siya ganun pa ka-recommended. Pero umabot na rin ng 22K. Ayan. Grabe. So, ano naman po yan? Tawag dyan? Yung pong vlog na yon is, ba't kinilig kayo? Wala naman po dun, ano, wala naman po dun, ano wala namang usapang nakakakilig dun. Anong nangyari? Siguro na ano lang kayo, feeling ko naramdaman nyo, muli kayong nasiyahan kasi natuwa kayo gawa ng, sa mga nangyari, no? Parang, yung parang naano tayo, parang, pag nakikita natin si, ano, yung si Bridget, parang ano, parang yung sakit, 'di ba? Yung mga disappointment ng mga nakaraan. Parang ano, parang nawawala, 'di ba? Saka yan guys, hindi naman kasi porke tandem is magkakatuluyan na, ano? Isipin niyo po, yan ay content, no? For good vibes, for good vibes. Wag mong masyadong seryosohin, 'di ba? Sa akin naman, ang nagustuhan ko naman sa ano, yung vlog natin nung nakaraan, Bridget at Edu. Yung parang ano parang may healing. Parang ganun. Parang may healing ba na yung nga, gaya na sinabi ko, yung mga disappointments natin, yung sakit. Parang muling nagkaroon ng good vibes. Parang ganun. Ano? Ganun ng good vibes. Yung masaya lang tayo, kwentuhan, di ba? Tapos makita natin si Bridget na napakagaling, 'di ba? Kumbaga, makikita natin na may mas deserving pa talaga, no? Sa mga sinasabi niya. Yung ganun ba? Kumbaga parang nakaka-move on na sa mga pangyayari. Parang ganun. And ayun, sampal din sa mga yung mga naninira, mga sobrang idol na idol yung idol nila, tapos binabash na yung iba. Parang ganun, di ba? Na di nila alam, may isang Bridget na biglang lilitaw. Parang ganun, di ba? Yung pakiramdam. Akala nila sila ng pinakamagaling, pinaka-ano. Ayan. Anyway, ano man po yun? Di ko lang po sinabi na love team na yun or tandem. Kagaya na sa Mi Chris, wala lang po nagsabi na love team na yon yung nag-guest. Di po kasi porke nag-guest is ano na, automatic love team na, no? 'Di ba? Kagaya nung kinakayla, nag-guest lang naman, hindi porke nag-guest is official na 'yon. Yun ay content collaboration, 'di ba?
Malay mo yung si Mike mag-guest din kay Krista, no? Yun po ay content. Isipin niyo po, no? Huwag niyo pong hindi porke nag-guest na or nag-collab sila sa isang vlog is ayun na, sana maging sila, gano'n, bla bla bla. Wag pong gano'n. Yun po ay for collaboration and good vibes. 'Di ba? Suportahan lang po natin kung ano yung maihahatid nila sa ating saya. Enjoyin po natin yun. EDSI pa din hanggang dulo. Mahirap na po yan. Kumbaga, ang istorya ng EDSI ay hanggang doon na lang guys, no? Malungkot man ang nangyari pero kailangan natin tanggapin. Di natin inaasahan na ganun ang kahantungan. Di ba? Pero ang isipin na lang natin ay yung mga masasayang alaala, 'di ba? Isipin na lang natin yung masayang alaala tuwing sila ay nagtititigan, mga unang episodes, no? Mga panahong hindi pa toxic, mga panahong sobrang simple pa lang niya. Wala pang nagmamanipulate. Grabe. Ang sarap balikan ng mga ganong panahon, di ba? Yung masasaya lang tayo. Wala yung masyadong, alam mo yun, yung masyadong pabida. Walang pabida sa sponsor. Walang pabida sa eksena. Simple lang noon ang buhay ng panahon noon. Pero sa kasamang palad, nauwi sa tulpuhan. Grabe. Bakit naman ganon? Bakit umabot doon? Pero nangyari na nangyari, kailangan na natin mag-move on. Kaya sa nagsasabi na EDSI pa rin hanggang dulo, wala na po yan. No? Huwag na tayong umasa guys. History na lang yon, history na lang. Di ba? Kaya huwag tayo masyadong mag-expect kung ano man ang ano man ang mangyayari sa mga tandem. Yun ang sinasabi natin. Huwag tayong sobrang mag-expect sa kanila. Ano po? No? Mahalin natin sila bilang magka-tandem. Ano? Huwag natin silang i-pressure. Di ba? Grabe, nakita-kita na pala sila. Pambihira naman, no? Tapos parang nagkakalabuan na sila guys, ha? Break na ba agad? Ang bilis naman nangyari nung prediction natin. Ang bilis mangyari ng prediction guys, ha? Sabi ko naman sa'yo, Doc, huwag kang magtiwala dyan, Doc. Ay, naku ka, Doc. Ba't ang bilis naman nung natin, nung prediction, nangyari ka agad. Bakit naman ganun ang bilis? Parang nagkakalabuan na ata guys, ha? Ang team Guwapa. Yun ang problema doon. Nagtiwala sila doon sa traidor. Yun ang mahirap talaga. Nako, sabi ko na force ko na yan eh. Na-force ko na yan. Nagtiwala kasi sila dun sa isang traidor na nakikisaw-saw lang naman yun para sa revenue. Di ba? Nag-advise pa nga ako kay Biancy na nung umalis siya, di ba? Nag-advise pa ako sa kanya na mag-solo ka na lang. Kung gusto mong maghiwalay, huwag ka nang magsama ng kung sino-sino, mag-welcome ng kung sino-sino. Di ba? Mas okay yung solo ka na kagaya nila Rachel, di ba? Ni Rachel. Yung mga nag-solo, mas okay pa sana yun. Di siya na babash ngayon, di siya na Kasi nababash siya dahil din sa mga pinagsasabi ng mga nasa paligid niya eh. Yun ang nangyari eh. Di ba? Kasi kayo, nagtiwala doon. Iba ang nun, promise. Iba ang motibo nun. Si Mr. Trust No One yun, di ba? Kayo nagtiwala sa kanya pero siya trust no one. Wala silang tiwala sa inyo. Wala yung tiwala sa inyo guys. Di ba? Meron yung ibang target. Alam niyo na kung ano yun. Alam niyo kung anong target nun. Hindi ako magtataka, balang araw, patisin na Biancy, banatan din yan eh. Kagaya nung ginawa sa akin. Diba? Ako na nga mismo. No? Hindi na lang tayo magtataka, baka pati yung pamilya Batalero, balang araw, banatan niya, araw-arawin niya rin. Yun ang masama. The sad reality. No? Di bali, di naman niya magagawa yun sa Team Kalinga kasi meron tayong
ginagawa dyan. May action na tayo dyan. Si Alam mo dun sa, ano ko tuloy, ungrateful na narinig ko naman. Naalala ko dyan yung panggagaya kay, ano eh, kuya, kay Kuya Bal eh, yung boses, grabe yun guys. Pambihira yun, ibang klase yun, no? Ibang klase na yun. Di ba? Napanood nyo ba yun? Palibasa ngayon lang ako nakapag-live eh, ngayon ko lang kayo nakakwentuhan. Yung ginaya yung boses ni Kuya Bal. Grabe. kayo, Di mo akalain, di ba, na magagawa nung ngayon ako. Iba talaga guys. Daming realization. Di mo talaga masabi. Nung akala mo noon na taratahimik, mahinhin. Tapos ngayon, ganun yung magagawa yung ganun. Okay lang yung sumagot ka eh. Sumagot ka sa issue lang. Issue lang, di ba? Sumagot ka sa issue, pagtanggol mo kung sino man, sarili mo, sino. Pero yung kasing panggagaya sa boses, ibang klaseng pagiging disrespect na yung ganun eh. 'Di ba? Sa una-una matanda na. I mean, mas matanda sa iyo tapos at isa pa, ano 'yan, head ng Team Kalingap, yung community na naging rason kung bakit nabago yung buhay. Nagbago yung buhay nyo, 'di ba? Doon na lang eh. I-disregard natin yung mga issue, 'di ba? Kasi lahat naman talaga nabash eh, di lang naman sila nabash. So, ibang klase talaga yun, guys. Wala akong sobrang sabi ko, nagulat ako doon. Paano niya nagawa yun? Walang respect as in. No respect at all.